So salamat sa Diyos sa pagkakataong muli na makapagbahagi ng Kanyang salita. Okay, so ngayon ay ating ipagpapatuloy yung ating series sa Hebrews. So binasa yung text ni Kuya Jock sa chapter 3, verse 15 hanggang 4 to 13. Ito po yung text na ating pagtutunan sa oras po na ito. So minabuti ko na rin na same sermon title dun sa inyong mga worship bulletin, ang tunay na kapahingahan kay Kristo. Yan. So yan po yung ating pag-aaralan. So I think part 8 ng ating sermon series sa Hebrews, pero part 2, dahil sinare ko nung nakaraan, last month, yung part 1. Pwede niyo pong manatiling nakabukas ang inyong mga Bible. Kapag pag-uusapan yung paksa ng kapahingahan, or sabihin nating pahinga, or rest. Yan. So ano ang unang naiisip po ninyo? Rest. Pahinga. Tulog. Tulog. Yeah. Nakaka-relate ako sa inyo. So, para bang yung bakasyon. Yan. Day off. Parang chillax time. Yan. Generally speaking, ay opportunity para bang mag-happy-happy. So, yan. Nung ako po ay nagtatrabaho sa San Rafael Water District, doon ay talaga namang Monday to Friday, working ka, kasama yung mga kasama sa opisina. So everyday yon. So hanggang Friday yung aming pasok. Okay? So 8 to 5 p.m. And so yung aming trabaho doon talagang nakakapagod din. No? Lalo ako sa field. And then kapag sumasapit yung uwian sa hapon, so 5 p.m., yung mga kasama ko ay nakagiston ko na to sa kanila, parang naaabutan ko. Meron silang tinatawag na 5:30. Ano ba yung 5:30 na yan? So para sa kanila, ito ay panahon, Friday, 5:30, ito yung time para mag-bonding, para, alam nyo na, mag-inuman, magkasiyahan. So at least yun yung para bang pagkakaintindi sa pahinga. So ako naman ay, siyempre nung una, parang dahil culture nila yon, so napapadaan, pero umaalis din at hindi nakikisama, o nakikisama. Nakikisama pero hindi nakikisama. So yun yung para bang nangyayari that time. So para bang inisip ko na, ganun pala, halos ang pagkakaintindi ng mga kasama ko pagdating sa aspect ng pagpapahinga. Marahil, yun din yung iniisip ng marami sa atin. No? Yung tendency natin na isipin yung nakakapagod. Kahit lang sa amin, ng mga pastor, di ba, pag Lunes, talaga mapapaganyan ka na lang ng salamat po, O Diyos, sa pahinga. Pero kanina sa prayer ni Pastor Derek, napakaganda ng prayer. No? Itong Lord's Day gathering itself ay nagbibigay sa atin ng magandang parang atmosphere, yung presence, yung experience sa Panginoong Hesus upang ang ating mga kaluluwa ay magpahinga kay Jesus. Pero, kadalasan, hindi iyon ang iniisip ng marami. Marahil tayo ding mga Christian. Madalas iniisip natin yung pisikal na kapahingahan. Bakit? Sa kabila ng kabisihan natin sa araw-araw o pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga, narinig ko yung nabanggit ni Sister Rose, para saan ba tayo nabubuhay? Di ba? So, bakit ba tayo gumigising sa umaga para bumangon? So, yan, no? Slogan yan, isang commercial. Sa trabaho, sa pamilya, mga responsibility na patong-patong sa araw-araw na talagang kailangan nating matugunan. Talagang, sa ganung punto, makakaranas ka talaga ng pagkapagod at panghihina. It's natural at kailangan natin ng pisikal na pahinga para mapanatili natin ang ating lakas at itong ating kalusugan. Dapat naman talaga magpahinga, di po ba? Pero yung point natin dito, kahit yung pahinga ng katawan, kahit daanin mo sa tulog, kuminsan hindi rin ito nakakasapat. No? Napahinga yung pisikal mong katawan, pero may iba pang bahagi ng ating pagkatao na hinahanap natin na kapahingahan. Lalo na kapag
pagod yung ating emosyon, yung ating mental na kaisipan, nakapahingahan, ang gusto o marahil na hinahanap ng isang tao dahil sa mga alalahanin. Pangunahin, dahilan dyan, marahil, kapag iniintindi natin yung mga pangangailangan tulad sa gastusin, lalo na kapag ikaw ay, o ang isang pamilya ay sumasadsad sa kanilang pananalapi. Yung mga question na saan ka kukuha ng pagkakakitaan? Saan mo buhugutin yung mga budget na yon? Saan ka maghahanap? At pagkatapos, sa huli, kapos pa din, hindi pa rin natugunan yung mga pangangailangan. Para bang yung tendency na yun na dinadala tayo sa kalungkutan o takot o pangamba na to the point yung stress sa atin talagang medyo tumataas. Ganun din kapag tayo ay nagkakasakit. Di po ba? Kapag may sakit ang isang tao, sobrang iniintindi natin yan. Dapat naman talaga, no? Tayo stewards ng ating katawan. Pero ang point ko dito na talagang dahil doon sa karamdaman na yon, dinadala din tayo sa panghihina to the point na yung burden ng ating dalahing ito ay para bang ito na yung umaalipin sa atin. Nangingibabaw sa ating puso at isip dahil sa mga iniintindi nating ganito. May bigat, tama naman. Hindi yan makukuha sa simpleng pagtulog lang. Lalo na kung ang problemang kinakaharap natin ay yung relational conflict o problema sa relasyon sa ating mga kapwa, sa ating asawa, sa ating mga anak. Na kapag mayroong hindi pagkakasundo, iniisip mo yan, iniintindi nating mabuti. Nakaka-drain. Nakakaubos ng lakas. Nakapanghihina ang mga relasyon na puno ng tensyon sa ating mga mag-asawa, relasyon sa anak o anak sa magulang at ibang tao. Yung question na, sa ganung problema, ano ba ang solusyon? Paano ba magkakasundo? Paano ba mapag-uusapan ng mga bagay-bagay upang mag-resolve ka doon sa solution? Pero kung walang nakikita kang solusyon, para bang ang hirap isipin. Ang mga ganap na ito ay ilan lamang na aking binabanggit at ating kinakaharap sa buhay. Reality. Para bang dahil sa sobrang bigat ng mga pasaning ito, ay lubhang dinadala tayo sa kawalan ng pag-asa sa buhay. Kalungkutan, pagdurusa o takot. Our hearts are exhausted, weary, and downcast. Pwede hindi kayo umamin o pwede rin kayong umamin. But the reality is, nandoon yung burden ng ating puso sa pagtingin dito. At alam natin na ang mga problemang ito ay makikita nating nag-uugat sa kasalanan. Sa mga puso na kung hahanapin at ititiwala ang sagot o solusyon niyan sa sarili natin, sa mundo o sa mga bagay na meron dito, o kahit sa tukso ng kaaway, kuminsan parang ang ganda, ito na lang kaya solusyon ko dyan. Compromise. O kaya ay gagawin ko yung sarili kong diskarte para masolusyonan ko itong mga ganitong pangangailangan. So patatangay tayo sa tukso ng kaaway at panghahawakan ang nakakaalinan niyang tukso para tayo ay para masolusyonan natin yung mga problemang ito kaysa sa Panginoong Jesucristo. Kung ganon, mauuwi lang tayo sa kabiguan, kapahamakan at lalo pang pagkabaon sa kasalanan. At kailangan nating maintindihan, ito yung last rest na nais kong makita natin, yung spiritual rest na aspeto ng ating buhay o pagkatao. O itong ating puso ang higit na kinakailangan ng may tama at maayos na kalagayan, maayos na ugnayan sa Panginoon. Hindi man perfect sa atin kung paano tayo mag-respond, pero yung nanggagaling sa Panginoon, perfecto yon. Pure na pagmamahal o kabutihan na ating nakukuha sa Kanya, hindi mula sa ating sarili, kundi sa biyaya lamang ng Diyos kay Kristo. Eh ano? Kung makukuha mo yon, i-embrace mo yon, matututunan mo na yakapin yung katotohanan ni Kristo. Ito ay magiging pagpapala sa atin, karunungan at kalakasan na makakatugon sa ating mga hinahanap sa puso.
At higit pa ay sa ganitong punto, mapaparangalan natin ang Diyos kahit sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin. Maranasan natin yung kasiyahan at nakakatugon tayo ng tamang tugon sa mga circumstances ng ating buhay. Kasi kung isisik mo yan, o yung if you seek your wisdom or peace, rest, or the comfort of your soul in anything or even in anyone other than Jesus, all things will be unnecessary and meaningless. Para itong mga ligalig ng buhay natin, ng mga nararanasan natin, o mga challenges o mga pagsubok na kasama sa ating pagsunod sa Panginoon ay hindi makakahadlang sa pagpatuloy natin sa ating lakaring pananampalataya. Kaya nga, kung mauunawaan nating mabuti, kasabay ng mga ganap na ito sa buhay natin, dapat tama ang pinanggagalingan ng mga hugot natin sa puso. Saan nakakabit ang tiwala natin? Saan naka-anchor ang pananampalataya natin? Kaya ang ganda ng isang quotation na pinost ng Treasuring Christ na sinulat ni Augustine na translated sa Tagalog. Sabi dito, nilikha mo kami para sa iyong sarili at ang aming mga puso ay hindi mapapanatag hanggat hindi nito nasusumpungan ang kapahingahan sa iyo. At itong salita ng Diyos na sa yaman nito at karunungan ay patuloy na magre-remind o hindi lang magre-remind, kundi maging sa pagbibigay babala nito sa atin dahil sa sobrang kaseryosohan at bigat nito na we need to pay careful attention. Ganon din, makita natin kung paanong yung centrality ng lahat ng ito ay sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang mabuting balita, na ang makita natin na yung tutunguhin ng ating pag-aaral, at least mula sa Old Testament, di ba, papunta kay Jesus, dun sa text natin, makikita natin yan, yung fulfillment sa Panginoong Yesus, kitang-kita to sa ating text na pag-aaralan. Tungkol sa tunay na kapahingahan na nanggagaling at ating makukuha, walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. Last time ay binahagi ko at nakita natin ang 2 puntos doon sa part 1. Una doon sa verses 7 to 11 of chapter 3 na warning mula sa Espiritu Santo. Na sinabi rito ng author of Hebrews mula sa quotation ng Psalm 95 verse 8 to 11, kung saan ito namang author of Psalmist, si David, ay binabalikan niya yung story sa Exodus or the Exodus of Israel from Egypt and their experiences of unbelief in the wilderness. O yung pag-alis sa Ehipto ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa mahabang panahon. At sa wilderness, 40 years ay ang kanilang, paghihimagsik. Katigasan ng ulo kay Yahweh. Sa kabila na na-witness nila o na nakita nila yung kabutihang ipinaranas ng Diyos sa kanila, hindi sila nakapasok sa promised land. Tinanggap nila ang parusa ng Diyos. Maliban kina Caleb, Joshua, at ang mga 20 years old below lang ang nakapasok. Ang iba doon ay tinanggap nila ang parusa ng Diyos. Recorded or makikita yan sa Numbers chapter 13 and 14. Then secondly, verses 12 to 14, nagpaalala rito ang author o nagbigay again ng babala sa hindi nila pananampalataya o pagkakaroon ng pusong masama na ginamit na salin ng MBB na maging dahilan kung bakit ang marami sa kanila, ay hindi nakapasok sa promised land. Sa halip ay kanilang tinanggap ang parusa ng Diyos. Dahil ang kawalan ng pananampalataya ang maglalayo sa kanila. Yung kawalan ng pagtitiwala at paniniwala sa kasinungalingan ang naglayo sa kanila sa Diyos na buhay. Sa isang comment ni Don Carson, sabi niya ay ang definition ng isang almost or totoong Christian. O verse 14, sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. At least yung
idea na kung tayo ay kinakikitaan dun sa condition na sinusunod ba natin? Nananampalataya ba tayo sa Panginoon? Nakikita ba yun sa ating mga buhay? Na nakita rin natin sa chapter 3, verse 6b, at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. At dito ay makikita ang idea nga ng conditionality sa word na if or kung sa Tagalog. Same with letter, o same with Paul sa Colossians 1:21 to 23a na mababasa natin ng ganito. Dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama o ng masasama. Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, take note, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Sa puntong ito, yung halos nagde-define sa katotohanan sa isang true believers ay ang pagpapatuloy nito sa pananampalataya. Yung kahalagahan ng pagtitiyaga sa pananampalataya o yung perseverance in pressing on or keeping the faith. Then in Hebrews 3:15 to 19, yung text natin, nagbigay siya uli ng warning. And this time, ginamit niyang salita o phrase dito sa simula ay yung mula sa Espiritu Santo, but this time, verse 15, as it is said sa MBB, ito namang ang sinabi sa kasulatan. Kanina, mula sa Espiritu, and then mula sa kasulatan. Then sa ESV today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ang ginagawa ng author dito ay the author of Hebrews expounding itong kanyang argument dun sa text natin. Kaya yung point 1 ko dyan, makikita din sa inyong bulletin, yung babala mula sa kasulatan o salita ng Diyos sa katigasan ng puso sa hindi nila pagsunod. Again, quoting Psalm 95:7-8 to continue yung argument na binibigay dito ng author, sabi dyan, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan at ngayon, kanyang salita'y ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin at tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Na sa panahong ito ng psalmist, kung saan isinulat niya para sa kanila, para sa panahon nila na ngayon during their times. Psalm 95:7b, at ngayon, kanyang salita'y ating pakinggan. Same with the author of Hebrews today. Sa panahon naman nila, na makikita natin na ang sumulat nito sa kanyang pagbibigay, warning na huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno na mga pasaway o rebellious sa akin because of their unbelief kay Yahweh. Binigyang emphasis niya ito doon sa text natin. Tuloy natin, sino ang naghimagsik laban sa Diyos? Kahit na narinig nila ang kanyang tinig. Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. A rhetorical question, hindi sinasagot directly sa argument ng author yung mga tanong, pero implicitly gets ito ng kanyang mga audience. Mga Hudyo sila. Ninuno nila yung tinutukoy ng author. Sa isang comment
Ng ESV, maganda yung sinabi niya rito, coming from Exodus 17:1-7, Numbers 14:20-38. They had witnessed God's salvation in the Exodus. Naranasan nila, nasaksihan nila ang pagliligtas na ginawa ng Diyos through Moses, which means they had personally witnessed many of God's mighty miracles. Pero despite this, they had responded in disobedience and unbelief. And the result was their death and consequent inability to enter the rest of the promised land. End of quote. Magandang tingnan natin yan at mag-reflect tayo sa katotohanan yan ngayon. Sa mga oras na ito, na maaaring naririnig mo ang salita ng Diyos ngayon. O tuwing linggo kapag tayo ay nagtitipon at nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos o ng tagapagturo. O di kaya sa mga pag-aaral na meron tayo dito sa church natin. Kanina sa equipping classes or sa mga disciple-making group natin or even sa Grace Community, extended sa ating mga family, kapag sa inyong family worship, o maging sa ating personal worship, pinaglalaanan natin ng oras ang mga ito. At magandang bagay yan. Dapat naman talaga natin gawin yon. Ganito kaseryoso ang salita ng Diyos. Paraan ito upang lalo nating makilala ang Diyos. Pero kung tayo nakikinig lang at hindi tinutupad ang kanyang mga utos, o sabihin natin ipinamumuhay ang mga ito, anong saysay ng inyong pakikinig? Anong saysay ng ating pananampalataya? O mga naiintindihan natin sa theology, kung hindi naman nakikita sa ating buhay, sa iniisip o sinasabi at ginagawa natin, anong saysay ng sinasabi mong pananampalataya? Anong saysay ng sinasabi mong nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo naman to isinasa puso at isinasa buhay? Sabi sa James 1:22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at nakakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Sa second chapter of James, verse 19, kahit ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nangangatal pa o nanginginig pa. Dahil diyan, kinakailangan nating maging sensitibo o discerning sa bagay na yan dahil sa reality ng kasalanan o itong indwelling sin sa atin ng mga kasinungalingan o unbelief na maaaring patuloy pa rin nating pinaniniwalaan. Maaaring nandito ka ngayon, pero iba ang iyong pinaniniwalaan. May mga nagsasabing Kristiyano sila, pero the way they respond, halimbawa sa mga problema o sa kanilang mga sufferings na pinagdadaanan, sometimes, hindi mo makita ang pagiging isang tunay na pagiging Kristiyano niya. Kung paano siya tumutugon sa mga ito. May mga pagkakataon na magugulat ka na lang dahil sa kasalanan at pagsasawsaw dito na matagal na palang tinatago sa kanyang puso, ang ginagawa ay sasabog na lang. Na hindi natin inisip na ang mga kasalanan yan ay parang a bomba or time bomb na unti-unting paparating sa pagsabog nito at hindi natin maiiwasan. Hihintayin mo ba na dumating sa puntong yon na tanggapin natin ang mabigat na parusa o consequence ng ating patuloy na pagsuway?
tulad ng nangyari sa first generation ng mga Israelita dahil sa kanilang paglapastangan sa Diyos ay hindi nila narating ang lupang pangako. Kaya naman, seryosohin mo ang sinasabi ng kanyang salita ngayon. At hindi ito baliwalain. At kung nasusumpungan tayo ngayon sa kasalanan o pagrebelde sa Diyos, ang tanging dapat nating gawin ay isuko sa Panginoon ang iyong sarili, ang iyong puso, ang iyong mga kasalanan. Ihingi ng tawad sa Kanya dahil siya'y mahabagin at mapagpatawad. Dito naman ngayon sa chapter 4, verses 1 to 13. So ang pahayag tungkol sa ganap na kapahingahan kay Kristo, ipagpapatuloy ng author ang kanyang argument o ginagawang pagpapaliwanag sa Psalm 95. So dito ay nag-focus siya sa word na rest, kapahingahan. At interestingly, mayroon itong pagkakaiba sa chapter 3. Bagamat sinasabi ng iba tungkol dito sa comment na rin sa ESV, na may ilang naniniwala at tinitingnan nito na ang tinutukoy niya o ng author ay alinman sa isang ganap na kasalukuyang kapahingahan. Present rest. So, connected dun sa previous text. At least yung idea ng lupang pangako. Or I may say, physical rest o isang ganap na hinaharap na kapahingahan. O yung pangalawa, isang ganap na hinaharap na kapahingahan o yung future rest na may kinalaman sa spiritual rest. Kaya yung makikita natin sa chapter 4 ay mahigit ngayon na sobrang na-appreciate ko to. Yung sense na if the rest is understood as already, inaugurated, kinote ko lang po ito, awaiting consummation or a foretaste o patikim. So yung difference in chapter 3 and chapter 4. Sa chapter 4, he looks primarily to the future na makikita sa bahagi rito, sa verse 1, verse 11, and verse 14, na magpatuloy at sikaping makapasok sa kapahingahan ito ng Diyos mismo. Verses 1 and 2, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo ay makakapasok sa kapahingahang sinasabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil sa hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So matapos na talakay niya ang chapter 3, ang sabi niya ngayon rito, therefore. Kaya nga, mas malinaw yung pagtukoy tungkol sa kanyang kapahingahan. Yung sense ng rest sa promised land, pero dito yung tinukoy na kanyang kapahingahan. While the promise of entering His rest, kapahingahan sa Diyos, still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Ano ang nais niyang sabihin dito? Kumbaga, una hindi natapos ang pangako ng Diyos mula pa sa Exodus story. Bagamat yes, the first generation of Israel, 20 years of age up, ay hindi nakapasok sa Promised Land, but Joshua and Caleb and the 20 years of age below ay nakapasok rito. Tignan niyo yung magandang makikita ng observation dyan. Pero para i-preserve sila ng Diyos ang bayang ito o ang mga taong ito na kahit matitigas ang ulo at paulit-ulit na kinakalaban ang Diyos, ay nagtira siya upang i-preserve ang mga taong ito. So at least nakikita natin yung ginagawa ng Diyos na kanyang pagtupad sa kanyang pangako o layunin ng pagliligtas na hindi lang natin makikita doon sa idea ng promised land.
centuries after, nang dumating o sa panahon naman ni David, fast forward, nang isinulat niya itong Psalm 95. Again, to remind itong Israel na huwag tumulad sa kanilang mga magulang na tumigas ang kanilang mga puso. Pakinggan ang salita ni Yahweh. At alam nating nagpatuloy pa rin naman ang kanilang pagsuway sa Kanya. Kahit naman sila nakapasok sa lupang pangako, hindi naman natapos yung kanilang rebellious attitude sa Diyos. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pagsuway sa Kanya at hindi sila napanatag kahit na nakapasok o nasakop o namumuhay na sila sa lupain pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Generation after generation, hindi sila naging tapat kay Yahweh. Bagamat siya'y nanatiling tapat at totoo sa Kanyang mga pangako. Na dito sa text natin ay patuloy na pinapakita ng author na hindi humihinto ang pangako ng Diyos. And this time, hindi lang ito tumutukoy sa physical rest or the land itself na na-miss ng ibang mga Israelita. Ibig sabihin, there's a sense that something even more significant is happening. Itong ultimate rest na higit na pinakakailangan nilang matanggap at maranasan sa Diyos. At ito ay available sa kanila. Available sa kanila, available din sa atin. In what way? In what way? Upang hindi mapalampas ang kapahingahang ito. Verse 2, tulad nila, napakinggan ang magandang balita. I think malinaw yan sa mga naunang mga tinalakay niya mula pa sa chapter 1. Na sa pamamagitan ng tamang tugon sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay kanila o atin ding nakamit ang biyaya ng kaligtasan sa buhay na ito at sa kamatayan. Na hindi tulad ng unang mga nakarinig ng magandang balitang ito, in this case ay itong mga Israelita na hindi nakinabang dahil na rin sa kawalan ng pananampalataya. Ano ba itong magandang balita sa kanila na tinutukoy ng author? In a sense, iniligtas sila sa mahabang panahon ng pag-aalipin sa Ehipto. Ibinigay ang kanyang mga tuntunin, pinatnubayan at pinangunahan ni Yahweh sa ilang, tinutugunan ng kanilang mga pangailangan, sinasamahan ng presensya ng Diyos, ng kanyang kabutihan at pinaranas sa kanila. Yung author ay trying to reflect or meditating dun sa nangyari na yon. And gusto niyang makita, even in the Old Testament, ay yung picture o yung larawan ng mabuting balita, na yung kagandahang loob ng Diyos ay pinakikita sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa nung sila ay ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Again, makikita na dahil pa rin sa kawalan ng pananampalataya at pagsunod kay Yahweh, hindi nila napakinabangan ang kabutihang ito ni Yahweh sa pagpasok sa kanyang kapahingahan. Letter B. Ang magandang balita na nagdadala sa atin sa tunay na kapahingahan, verses 3 to 10. For we have believed, entered that rest, as He has said, as I soar in my wrath, they shall not enter my rest. Again, tayong mga sumasampalataya, una itong mga Jewish believers, ang sabi rito ng author, ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. But then verse 3b to 5, sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingang aking ipinangako. Ang author nito ay tumitingin ngayon, yun nga, sinabi ko kanina, meditating sa rest theme. Na inintroduce naman ngayon sa Genesis chapter 2, verse 2. Ito ay tungkol sa paglikha. Anong connect nun? Na matapos likhain ng Diyos ang sanlibutan,
At ang mga tao, sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Na hindi ibig sabihin, yung Diyos natin ay napagod, kundi siya ay natapos na sa paglikha sa ika-6 na araw at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Bagamat natapos siya sa paglikha sa kanyang mga ginawa, patuloy pa rin siyang namamahala sa kanyang mga nilikha. He providentially cares for His creation at patuloy na kumikilos din upang tuparin ang kanyang layunin ng pagliligtas, yung kanyang redemptive purposes sa salvation. Pagliligtas sa mga tao na kanyang mga pinili. Kumikilos siya upang tuparin ang kanyang layunin ng pagliligtas dahil sa ating naging kalagayan o pagkahiwalay dahil sa kasalanan sa Diyos. Na alam natin na kahit ang kanyang nilikhang mundo na ito at ang tao na napakabuti, kaya nga doon sa chapter 2, I think, ng Genesis, chapter 1, nung matapos niyang likhain, ay na sinabi niya na napakabuti ng kanyang mga nilikha. Pero, chapter 3, nasira ang mga kagandahan na iyon dahil sa pagpasok ng kasalanan. O pagrebelde ng unang tao sa Diyos. Na dahil dito, nagsimulang maranasan ng lahat ang patuloy na pagkasira o sumpa bunga ng kasalanan. Lalo na para sa ating mga tao na nahiwalay sa Diyos na lumikha sa atin. Kung saan hindi lang ang mga unang tao, kundi maging tayo sa panahon natin ngayon, ay naapektuhan ng kamandag ng kasalanang ito. At lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa at galit ng Diyos, Romans 3. Kasama sa parusa na yan, ang mga bagay sa mundo na nagdudulot sa atin ng malaking problema sa buhay, na nagdadala sa atin sa matinding pagkalugmok ng ating mga puso, kahirapan nito at patuloy na pagkakabaon sa kasalanan. Pero, hanggang sa matagpuan natin ang Panginoong Hesukristo at tayo'y iniahon niya at iniligtas sa tiyak na parusa at kapahamakan at binigyan niya ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa dahil sa mabuting balita at pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Verses 6-7, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. In a sense, yung kanilang disobedience sa story sa Old Testament na tinignan natin kanina. Ngunit may mga inaanayahan pa rin pumasok sa lupaing yon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patagasin ang inyong mga puso. I'm trying to connect din itong truth na ito. Ano ang connection dito o nais sabihin dito ng author of Hebrews? Ano itong rest na ito? Makikita dito na ang mga talata mismo rito ay sinasagot yung question na ito. Nagpapatuloy pa rin ang pagkakataon na makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Even sa time of Hebrews na sinulat ito ng author. Hindi pa huli ang lahat. Inalok ng Diyos ang kapahingahan ito sa kanyang bayan noong panahon ni Moises at patuloy niya itong inaalok noong panahon naman ni David. At maging sa time of Hebrews, he is still patiently inviting his people to enter his rest. Then in verses 8-10, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos, ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. In that sense, hindi talaga ito tumutukoy dun sa promised land na pinasok o pinuntahan ng mga Israelita ng first generation.
Then sa Psalms, no, tinitignan niya yung connection dun sa Genesis 1 and 2 na mayroong ultimate rest na ipinang-aanyaya ang Diyos na hindi lang sa panahon nila, hindi lang sa panahon ng Hebrews, even in our present time. Dahil ang tunay na kapahingahan ay hindi dun sa land itself o hindi dun sa mga bagay na meron tayo sa mundo na maaring meron ka ngayon, na maaring kinakapitan mo, na para pang dito ay secured ka, dito ay satisfied ka. We miss the point. The ultimate rest ay hindi sa mga bagay na ito, kundi, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kapahingahan ng Diyos ay hindi galing o sa pamamagitan ni Josue o ni Moses, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Greater than Joshua, greater than Moses, na higit na dakila kaysa kanino man sa kanilang dalawa. Yes, pinangunahan ni Josue ang bansang Israel patungo sa lupaing pinangakong kapahingahan, Hebrews 3:11, and Joshua 21:43-45. Tingnan natin siya sabi ng text dito, verse 43. Joshua 21:43-45, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno, kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan na sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain, ayon sa pinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pinangako niya sa bayan ng Israel. At least, doon sa sinabi niya kay Joshua. Pero yun ay alam nating pansamantalang kapahingahan lamang sa lupa. Tulad rin ng una ko ng mga nabanggit. Kumbaga isang anino lamang ng mas dakilang bagay o kapahingahang makakamtan natin. Walang iba kundi doon sa langit. The ultimate rest. Ang katotohanan na ayon sa awit 95 ay patuloy na inaalok ng Diyos ang kanyang kapahingaang noong panahon ni David, ay nangangahulugan ng ang kapahingaang ito ay spiritual, mas higit kaysa sa kapahingahang pinangunahan ng ating mga ninunong si Josue or Moses sa bansang ito. At ang rest na naranasan ng mga Israelita at that time ay puno pa rin ng pag-atake. After noon, di ba? Nagpatuloy yon. Inatake sila ng mga kaaway na bansa nila at ang araw-araw na cycle ng paggawa nila para mabuhay at magpatuloy rito. So nakakapagod pa rin. Hindi pa rin totally kapahingahan sa kanila. Samantala, ang makalangit na kapahingahan ay nagtataglay ng kabuuan ng mga pangakong makalangit. Nakaulit-ulit ko nang sinasabi pa kanina pa na ito yung ating pakaasamin sa buhay na ito. Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At hindi natin ito pinagsumikapang gawin o may naiambag tayo upang makamtan ang lahat ng pagpapalang espiritual na kaloob sa atin ng Diyos. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. The following chapter, Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos, kaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Nasa puntong yan ay talagang magpapasalamat ka sa Diyos dahil sa laki ng biyaya at pag-ibig na ating nakamtan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. This gospel that He has given to us lead us to true rest. Not only to the assurance of salvation that awaits those who are truly united with Him in the future, but also the consummation of all things in the new heavens and the new earth. Nakaka-excite na makita yon o maisip yung mga bagay na yon. Ito ba yung patuloy na kinasasabikan natin? Hindi yung temporal
na kalagayan natin sa buhay ngayon sa mundong ito. Nabatbat ng kahirapang ating patuloy na haharapin. Na kung minsan kahit sa karangyaan ng buhay, na madalas doon nga natin kinukuha yung ating kaligayahan. Pero sa hinaharap, patuloy tayong aliwin ng kanyang salita. Sabi sa 2 Peter 3:13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. And in Revelation chapter 21 and 22, hindi natin babasahin, mahaba yan, napakasarap nitong isipin sa lahat ng mga naghihintay sa panahong ito na ayon sa plano at oras ng Diyos na kanyang itinakda, mangyayari ang lahat dahil yon ang kanyang sinabi sa kanyang salita. At habang hindi pa dumarating ito, at habang tayo'y nabubuhay pa, panghawakan, panampalatayanan natin ang mga pangako ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin sa kanyang mga salita. Tulad ng binasa natin kanina, sa assurance of pardon, 1 Peter 2:24-25, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Oh, how sweet the gospel is. Kung ikaw ay na kay Kristo, panghawakan mo ang katotohanan yan. Kasabikan mo ang buhay sa hinaharap na kahit mahirap ngayon, na kahit masagana ngayon, hindi ito ang huling magsasalita sa ating buhay, kundi ang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo ang siyang patuloy na magdadala sa atin sa katotohanan ng ibayong kapahingahan na inaalok ng Diyos sa atin. Para siyang pastol sa kanyang mga tupa, na tayo'y kanyang aalagaan. Psalm 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Aliwin ka ng salita na ito ng Diyos. Panghawakan mo, namnamin mo. Verse 2, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Meron lang akong kakumpetensya. Wait lang. Listen very careful, mga kapatid, kung gaano katabis ang salita ng Diyos na patuloy nating naririnig ngayon na ibinapangaral sa pulpitong ito. Hindi mo lang to basta papakinggan, kundi ito ay yung panghawakan dahil sa katiyakan ng katotohanan ng mga pangako ng Diyos ay totoo. Verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Naway aliwin ka ng mga katotohanan ito ng kanyang salita sa iyong laban sa kasalanan. Ilapit mo ito sa Panginoon at patuloy na hingin ang tulong niya na ating mapaglabanan ang lahat ng pakana ng dyablo sa buhay mo. Nakakapagod labanan ang kasalanan sa sarili nating lakas at karunungan. Iasa mo yan sa kanyang biyaya. Panghawakan mo yung kanyang salita. Sa mga kabigatan, kapighatian, o mga pagsubok na pinagdaraanan mo, yung feeling natin parang sobrang sasabog ang isip natin o yung puso natin dahil sa bigat ng ating mga pinagdadaanan.
Ang araw na ito ay bukas para sa isang puso na inaamin sa kanyang sarili na kailangan niya ang biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangang itiwala sa iyong sarili. Hinihintay tayo ng Panginoon. Yung puso natin na ipakumbaba sa kanyang pamamahala. Iwaksi yung mga unbelief na ito sa puso natin. Baka kasi yung tendency na nakikinig tayo ay manhid pala tayo sa kasalanan. Pero ang biyaya ng Diyos, it covers all the multitudes of our sins. Mayaman ang awa ng Diyos, patuloy nating tignan ng Panginoong Jesucristo. Itiwala mo ito sa Kanya, na lubos na nagmamalasakit sa atin, hindi niya tayo iiwan o ni pababayaan man. And lastly, verses 11 to 13, letter C, sikapin nating makamtan ang kapahingang ito sa tulong ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi niya tayo hinayaan na gawin yung sarili nating lakas. Nagbigay siya ng mga tuntunin. Nagbigay ang Panginoon ng kanyang salita na kanina pa natin pinag-aaralan na ating magagamit na instrumento para tayo ay makapagpatuloy sa pamumuhay pananampalataya. Chapter 4, verse 11 to 13, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang yon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. At sa ating pagsisikap na makamtan ang kapahingang ito sa Diyos, tulad ng una ko nang nabanggit, na ang mga pangako niya ay ating mapanghahawakan. Ito ay tutulong sa atin upang maging gabay. Itong salita niya na ito, upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Ito ay means of grace para isustain tayo ng kanyang karunungan upang ma-discern natin ang katotohanan ng kanyang salita. Lalo na sa ating araw-araw na buhay. Sa personal mo, in your spiritual discipline, sa Bible reading mo, or sa mga devotion na ating ginagawa, baka magandang i-reflect yan, no? Magandang pagbulayan yan. Baka at this point in time, no, parang yung priority mo sa spiritual discipline mo ay ibang bagay. O mas mahaba yung panahon mo sa paggamit ng cellphone. O kung anumang mga bagay na pinagkakalibangan natin at ipinagpapalit natin sa napakahalagang salita ng Diyos. Sa family, nakikita ba sa iyo yung sa pamilya natin, bilang tatay? Sapul tayo dito eh. Paano natin pinangungunahan yung ating mga anak sa espiritual na disiplina gamit ang whole counsel of God, ang scripture na ito? Patuloy ba nating itinuturo ito sa ating mga anak? At pinagbubulayan kasama sila? Bilang tatay, kung paano natin pinangungunahan ang ating pamilya, ang ating mga asawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipinamumuhay ba natin ito ng may katapatan? Nakikita ba yan sa relasyon natin mga mag-asawa? Paano yan nakikita ng ating mga kasama sa bahay? Yung katotohanan ng gospel na ito, yung patotoo na meron tayo, evident ba yun sa mga tao na nakakasalamuhan natin? Or even in our church, kung saan bahagi ka ng pamilyang ito ng Diyos, buong puso mo bang kinasasabi kang pumunta sa araw ng linggo dahil sa kasabikan mong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos? Daluhan ang mga gawaing bukas para tayo ay matuto sa ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. O pinapalampas mo lang at passive ka lang, okay lang, alam ko na yan. Hindi natin alam. Maniwala kayo. Kailangan natin araw-araw ng salita ng Diyos
na magpapakain sa ating kaluluwa upang maranasan natin yung fullness ng rest na binigay sa atin ng Diyos. Ninanais ba ng ating mga puso na itong kanyang salita o ang ebanghelyo ay ating binabahagi rin sa iba? The fact na we experience yung biyaya ng Diyos na to, maganda ring ibahagi natin yan sa iba. Lalo na sa mga malalapit sa atin. Maaring hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So share the gospel. Share the word of God sa mga taong ito. Maganda itong pagkakataon sa pagsisiyasat ng ating mga puso, mga kapatid. Especially kung nakikinig ka ngayon na wala ka pang relasyon kay Kristo. Hindi pananakot, kundi ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa iyo na pagsisihan mo ang iyong kasalanan at sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Upang ano? Simple, upang hindi mo sapitin ang kapahamakan ng iyong kaluluwa, kundi ilipat mo ang tiwala mo sa ating Panginoon. Ang huling bahagi na ginagawang exhortation dito ng author sa awit 95:7-11 ay nagbibigay diin sa pananagutan ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. Nakita natin ang mga halimbawa ng mga nasa ilang or wilderness kasama ni Moses, ang mga pumasok sa Canaan kasama ni Joshua, at ang mga nakatanggap ng parehong pagkakataon ng panahon ni David. Ang salita ng Diyos ay mananatili at dapat paniwalaan at pagtiwalaan. Hindi lang paniwalaan at pagtiwalaan, kundi makita yung bunga nito, the way we obey sa kanyang salita, makikita yung bunga niyan. Hindi yan maikakaila. At the same time, ito rin ang hahatol sa mga masuwayin. Dito ako mag-e-end. Try to read yung 1 Corinthians 10:1-13. Listen very carefully. Emphasizing the seriousness of His Word. Basahin natin itong 1 Corinthians 10:5-13. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. So si Paul ang author, binabalikan niya yung story. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nahabautismo silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila at ang batong yon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad na masamang bagay gaya ng ginagawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Verse 11, nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw. On that case, sa sulat ni Paul sa Corinthians at ngayon sa atin, sa mga huling araw. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok, ito yung maganda. Verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang kay Kristo. At ang bawat mananampalataya ay pinapaalalahanang mag-ingat laban sa kawalan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga warnings o mga babala ng Espiritu Santo, ng Word of God o kasulatan, at ng pangako ng lubos na kapahingahan,
patuloy tayong hinihikayat ng Diyos na tumingin kay Kristo sa gospel na manatiling tapat at pumasok sa kapahingangang alok niya. Let's pray.